Let's go, let's go! Arriba, arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Pinaimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. 3 estudyante pong namatay habang 11 o 11 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang 14 at 15 anyos na mga suspect kabilang ang grade 9 student ng paaralan. 4 na pong baso ng bala mula sa 2 baril na mga sospek ang na-recover sa loob ng San Jose National High School. Iniimbestigahan pa ng PNP kung may kinalaman sa bullying insidente at kung may target ang 2 sospek. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14 anyos na sospek, natuklasang may ilang violent tendencies ang bata. Sinabi ni PNP Acting Spokesperson Colonel Alan Ray Co na mapipigilan sana ang krimen kung natuklasan ang aktibidad ng minor de edad. Sa investigasyon, natuklasang tiyahin ng isa sa mga sospek ang pulis na may-ari naman ng isang baril na ginamit sa krimen. Inaalam na ang posibleng kababayaan ng pulis na nakatalaga sa Regional Police Office ng Eastern Visayas. Nakikipag-ugnay naman ang PNP sa security agency sa Cebu City kung saan nakarehistro ang isa pang baril na ginamit sa krimen. Itinuturing ng Department of Education na high alert situation ng insidente at tiniyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Nagpadala na ang DSWD ng mga social workers para magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan ng insidente. Nagpatupad naman ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City ng curfew para sa mga menor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Samantala, pinaimbisigahan sa Senado at Kamara ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na naglalantad sa insidente ang kakulangan ng pondo at suporta sa mga paaralan na pinaniniwala ang may epekto sa bullying ng mga estudyante. Nababahala naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga karahasan sa paaralan lalo't may nauna nang napaulat na insidente ng pananaksak sa eskwelahan sa Cavite. Nangako si Senate Education Committee Chairman Bam Aquino na iimbestigahan ang insidente sa Tacloban para hindi na maulit. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Patricia Oco, kailangan pong paigtingin ang seguridad sa komunidad sa halip na ipatupad ng isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability mula sa 15 anyos. Pinaniniwala ang may ginalaman sa pagkakaroon ng access sa mararahas na content sa internet. Ang mga insidente ng karahasang kinasasangkutan ng mga estudyante at minor de edad. Nalinaw naman ng may akda ng batas hinggil sa age of criminal liability na si Senator Francis Pangilinan na hindi exempted at illegal kung papakawalan ang mga minor de edad na may pananagutan sa batas. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Leyte. Partikular na dyan sa Tacloban, maupay na aga sa inyong tanan. Para sa amin, sa atin din pala kami, ano? Mayong aga sa tanan nga mga Ilonggo. Good morning! Ibugtaw na kamo. Halong. Lagay po muna tayo ng panahon na panatili ng Super Bagyong Francisco ang lakas nito habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Ulitong namataan sa layong 410 kilometers sa silangan ng Apari sa Cagayan. Taglay lakas na hangin maabot ng 185 km per ora at pagbugsong 230 km per ora. Lakas-lakas po yun. Nakataas ang Signal 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Inaasahang hindi po maglalandfall ang Super Bagyong Francisco nalalabas na po ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga. Binabantayan din ng pag-asa ang isa pang bagyo na tatawagin namang Gardo sakaling pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. 8 minuto makalipas sa 6 ng umaga. Muli po'y sinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon.
Tumagal na mahigit 7 oras ang yellow alert simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 21 planta habang 15 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na posibleng tumagal pang yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas. Nauna na sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas. Bunsod po ng serye ng yellow alert. O magandang umaga po sa lahat ng ating mga consumers sa Visayas at Mindanao. Pati na rin po dito sa Luzon, hindi lang po Visayas yung apektado ng pagtaas ng singil sa kuryente. Tayo dito sa Meralco kahit papano, 15 centavos lang tayo. Alam nyo po ba sa ibang lugar, kagaya limbawa ng Mindoro, yung report ni Noel Alamar, mahigit 2 piso kada kilowatt hour po. At yung iba sa Visayas naglalaro po sa 2 hanggang 3 pesos kada kilowatt hour. Anong gagawin mo doon? Dihahatiin mo ngayon, July at saka August. Paano pag tumaas din yung July? O di papatong din yun doon? Mario Josep talaga. Tapos po ang mga pumapalyang planta ng kuryente, parang wala lang. Pero ang dinudulot po na abala ay matindi po, hindi lamang sa mga sisinghap-singhap po ang supply, kung hindi sa singil sa kuryente. Ano po? Wala naman tayo kinalaman. Pakialam ba natin kung pumalya yung planta, nung kasalanan natin dun? Pero ang epekto po nasa atin pa rin dahil tayo ang nagbabayad ng singil sa kuryente. 10 minuto makalipas ay 6 ng umaga, ipinatupad ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ay oo nga pala, alas 6 Gs na. Ay teka muna, nagkarga na ba kayo? Mamaya na ako magkakarga. Talagang tiniis ko kahit isang guhit na lang po, hindi ako nagkarga talaga. Mamaya na lang o di kaya sa weekend dahil sayang din po yung rollback. Pero babantayan ko yung presyo at tinandaan ko na yung presyo kahapon Pag yan ay hindi minus 9, kung sinasabi ko sa inyo mga kumpanya ng langis sa mandated price adjustment ng Department of Energy, mahigit 9 pesos po ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 3 piso at 70 sentimo sa gasolina. O di kulang-kulang 4 na rin yun. Sa ngayon, malabo pang rekomenda ng Department of Energy na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakang matatapos na ang gyera sa Middle East. Hindi ba isinara na naman po ulit yung Strait of Hormuz? Diba? Nauna nang isinara po ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pinag-aralan na ang ng pamahalaan ang mga hakbang sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero hindi po pwedeng itaas ang presyo ng mga produktong petrolyo at ang idadahilan po ng gasolinahan ay dahil isinara ang Strait of Hormuz. Ay hindi po. Yan ay mararamdaman natin next week pa, hindi po ngayong linggo. Dahil ang reflection po ngayong linggo ay nung may delay po kasi tayo ng isang linggo. So, ibig sabihin, ang presyo ngayon, yan pa yung reflection ng presyo nung nakaraan linggo. Nung nakaraan linggo, putok na putok yung balita ng peace deal. Hindi ho ba? Ay talagang nagbubunyi po ang maraming mga negosyante, lalo na po yung mga oil dealers, ay dahil nga po magkakaroon ng peace deal o di pababa ang presyo. Ano po? Standby Radyo Patrol, kayo susunod. Magandang umaga sa mga suki natin. Nagising na as of this time si Ma'am Grace San Mateo, nagpapa-attendance as always from Bacoor, Cavite. Ganon din si Boss Ted Kua at si Kagawad Marlon Nason at si Dr. Angelo Libroho naman. Magdasal daw tayong hindi bumaha today dahil sa effect ng super typhoon. Kahit malayo siya. Ganon ba ang forecast? Uulan. Kasi bagay naambun no? Naambun sa labas. Hindi naman malakas. Ano bang sabi sa inyo sa forecast? Talaga bang malakas ang ulan today? Sana hindi naman po bumaha. Magandang umaga din sa iyo, Richard Merck at si Alfred Estilan. Punta natin si Zeus Legaspi na nasa gasolinahan. Teka muna, sa gasolina ba siya? Hindi, may jeepney driver siyang kausap. Go, Zeus! Alvin, umaasa ang ilang jeepney driver mula Mandaluyong City na babalik na sa dati ang kanilang kinikita sa pamasada kung magtutuloy-tuloy ang malakihang rollback sa produktong petrolyo. Ngayong araw kasi, ganap na alas 6 ng umaga, ibinaba ng mga kumpanya ng langis ng hanggang o higit 9 na piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Ayon sa mga tsuper na nakapanayam ng Radyo Patrol, malaking bagay na ang 9 na pisong rollback, lalo kung sasamahan ng 10 pisong fuel subsidy sa mga piling gasolinahan. Bagamat itinuturing na malaking tulong ang rollback ngayong linggo, aminado ang mga tsuper na malayo pa ito sa dating presyo. Narito ang ating panayam sa kanila. Kulang pa lang. Kasi yung dati talaga, 49.50.
Ay 52 yung pinakamahal nun. So magandang balita na rin yan. Makakabawas na. Kahit pa paano makakatulog lang. Malaking bagay po sa akin yung aming driver ng jeep na rollback na 9 pesos. Malaking bagay po yun. Dahil sa isang araw makaka-save ka ng 200. Nakakalimandaan pa naman. 500. Tapos ngayon pag nagkaroon ng rollback, Mga 700 na. Yan ang mga tinig ni na Joseph at Rodante, mga jeepney driver. Alvin, nandito nga tayo sa isang gasolinahan at inikot natin yung ilang pa mga gasolinahan dito sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Yung presyo ngayon ng ordinaryong gasolina naglalaro na sa 77 pesos hanggang 70 pesos and 40 centavos. Mula yan dun sa dating presyo na 80 pesos and 90 centavos hanggang 74 pesos and 30 centavos. Sa diesel naman, yung presyo ngayon, yung iba nasa line of 6 na, naglalaro sa 70 pesos and 50 centavos hanggang 68 pesos and 36 centavos. Mula yan doon sa dating presyo na umaabot ng hanggang 80 pesos. Parang baliktad, Zeus. Paano ulit? Bakit parang mas malaki yung una? Baliktad, di ba? Ulitin mo nga yung diesel. Magkano kamo yung diesel? Yung diesel ngayon, Alvin, yung bagong presyo, nandito na sa line of 6 yung iba. Yung pinakamalaking naikutan natin na presyo, adjusted na ito, 70 pesos and 50 centavos hanggang 68 pesos and 36 centavos. Yan yung diesel. Yung dating presyo niyan, Alvin, 79 pesos and 60 centavos hanggang 77 pesos and 40 centavos. Hindi, baliktad, Zeus. Dapat mababa, paakyat. Hindi paakyat, hindi mataas, pababa. Ibig mo sabihin, yung diesel ngayon, ang pinakamura, 68. Tama. Yun yung 68, pinakamura ngayon, ang Alvin. pinakamahal, 70. Tama? 70 pesos and 50 centavos, Alvin. So hindi baliktad, hindi 70 to 68. Hindi siya paurong, paakyat dapat ang range, diba? So 68 to 70, tama? 70. Ayun. Halito Yes, ako Alvin, doon. So, kung may minus 10 pa yan, dahil nga may diesel discount yung mga chopper, di ang ibig mo sabihin yung 68 magiging 58? Tama, Alvin. Yun nga. Pero yun nga yung sabi rin ng ilang mga jeepney driver kanina na limitado lang din kasi merong limit lamang yung kanilang fuel subsidy na hanggang 150 liters lamang sa isang buwan. Oo, pero naman niya Sa isang linggo. Sa isang linggo. Hindi naman niya Sa isang linggo. Ano yun, malaking bagay din yung 10 pisong discount. Ibig sabihin, may mga araw na talagang ang kanyang diesel ay nasa 58 na lang lalabas. Tama, Alvin. Malapit-lapit na yon kumpara doon sa dati na bago magyera na nasa 50 to 52 pesos lang yung Yung banggit niya na 49, sobrang baba naman yung 49. Naalala ko 50 to 60 pesos kada litro. Yun nga yung nabanggit din kanina, Alvin, yung ibang jeepney driver na nakausap natin. 52 talaga yung minamata nilang presyo ng diesel. Kaya nga, 50 to 60 pesos, okay? Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus, ha? Thank you. Si Zeus Legaspi po yan, nandyan sa area ng Mandaluyong City. Punta natin si Trisha Lindo. Go, Trish! Good morning, Alvin. Tinuturo ng Alliance of Concerned Teachers ang overcrowding, kakulangan ng support personnel at pasilidad gaya ng maayos na counseling office kung bakit dumadami ang insidente ng school bullying at violence sa mga paaralan. Sa panayam sa Radyo Patrol, sinabi ni Ruby Bernardo, National Chairperson ng ACT, kasi ang hirap talaga na kontrolin yung ating mga estudyante kung madalas yung mga classroom natin lalampas talaga sa 50, meron na ngang 60 to 70 doon sa mga paaralan. No? Hindi na yan matututukan ng ating mga guro. Tapos kulang pa yung ating education support personnel. Alam nyo, yung infrastructure pa nga, yung mga guidance offices natin, hati pa yan na minsan pagka umaga, registrar, paghapon, guidance. No? O kaya sa isang tabi na lang magkakaroon ng counseling, yung privacy nawawala. dagdag pa nito na bahagi na rin ng lumalalang learning crisis sa bansa na kailangang solusyonan ng gobyerno ang umano'y discipline crisis. Kailangang mapabuti o mapalakas ang holistic development sa mga bata, kaya dagdag na budget ang sigaw ng mga guro. Samantala, may papel rin nila ang mga magulang na magabayan ang mga anak sa paggamit ng social media. Alamin ng mga kaibigan sa loob at labas ng eskwelahan at maging bukas sa usapin ng mental health. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Thank you, maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod natin si Manong Noel Alamar from Occidental Mindoro. Go, Manong Noel, good morning.
Good morning, Alvin. Umani ng atensyon ng isang insidente sa Ligaya National High School Senior High Compound sa Barangay Ligaya sa Blayan Occidental, Mindoro matapos magliyab ang isang tubo na karaniwang pinagkukunan ng tubig. Sa mga video at larawang ibinahagi ng lokal na pamahalaan, makikitang may apoy na lumalabas mula sa naturang tubo. Sa video, nagagamit pa ang apoy sa pagsasaing dahilan upang lupakas sa mga haka-haka na maaaring may natural gas o ibang uri ng fuel na nagmumula rito. Ayon kay Sablayan Mayor Walter Bong Marquez, hindi imposibleng may kaugnayan ito sa mga oil at gas resources dahil kabilang ang bahagi ng Barangay Ligaya sa mga lugar na dati nang isinailalim sa exploration activities ng 15 Petroleum Limited. Dahil dito, plano ng lokal na pamahalaan na humingi ng tulong sa DOE at Department of Environment and Natural Resources upang magsagawa ng masusing pagsusuri at verifikasyon sa pinagmumulan ng nasabing apoy. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga eksperto kung natural gas nga ang lumalabas sa tubo at kinakailangan pa ng scientific testing upang matukoy ang tunay na sanhi ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noela Lamar, DZMM. Thank you. Maraming salamat, Manong Noela Lamar. Magandang umaga sa iyo, Honey Reyes ng PDO. Ganon din si Ma'am Luz De Leon. Gising na. Isunod natin si Arnel Ozaita. Go, Nel! Yes, good morning, Alvin. Nalambat ng pulisya ang isang lalaking nasa high-value individual list ng pulisya at ang kinakasama nitong nasa street-level drug list sa isinagawang bypass operation sa Barangay Santa Elena, San Pablo City, Laguna. Ayon sa San Pablo Police, ang dalawang suspect ay kapwa-residente ng sitio Lagaslasan, San Pablo City. Naaresto ang dalawa matapos magkasa ng bypass operation ang pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4A at ang Provincial Intelligence Unit ng Laguna Police, PDEA 4A at San Pablo Police dakong alas 2:05 ng hapon sa lugar kung saan nakatira mga suspect. Nasamsam sa mga ito mahigit 200 grams na hinihinalang shabu na aabot sa halagang 1.3 million pesos at mga drug paraphernalias. Na-recover din sa bypass operation ang bypass money na ginamit sa operasyon at isang cellphone na gamit sa transaksyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM. Thank you. Maraming salamat, Manong Arnel Ozaita. Si Mark Hernandez ng South Pacific, gising na rin. Ganon din si Ma'am Lina Ho. Oy, parami kayo ng paramihan. Dami niyong gising na ha. Ganon din itong si Jerry Diaz. Ang ama, napapaga ngayon yung iba. O iba din doon kayo sa X, di kaya sa sa Messenger. Wag po dyan sa Instagram dahil madalang kong buksan Pero mamaya tingnan natin kung mabubuksan ko Manong Rod Izon. Go Manong Rod! Good morning, Alvin. Ikinandado na ng bayan ng Morong Bataan ang panibagong oportunidad para sa pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Ito'y matapos ideklara ng Sangguniang Bayan sa pagitan ng isang ordinansa ang Morong Town bilang non-nuclear zone. Ang Morong Bataan ang mother site ng kontrobersyal na mothballed multi-billion nuke plant sa bansa. Ayon sa Nuclear Free Bataan Movement, maliwanag na senyales ito ng tuluyang pagbasura sa anumang hakbangin para buhayin ang nuclear power plant. Bukod sa deklarasyon ng non-nuclear zone ordinance, babalangkas din ang lokal na pamahalaan ng mga polisiya upang mahadlangan ang konstruksyon, operasyon, storage o ang pagtransport ng nuclear power facilities at iba pang related nuclear materials sa sakop ng nasabing bayan. Ayon pa sa Nuclear Free Bataan Movement, katibayan rin ang ordinansa sa maigting na commitment para sa environmental protection at long-term safety ng lokal na pamahalaan para sa mga residente at coastal ecosystem. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Ison, DZMM. Manong Rod, na-curious tuloy ako. Yung Bataan Nuclear Power Plant, ang host niyan yung Morong, di ba? Yung Morong Bataan? Yung Morong. Nandyan ako nung 2 weekends ago. Naligo ako dyan sa beach Pero, yung ibig sabihin ng ordinansa bang pinasa? Yung ordinansa, isang lokal na batas na idineklara kahapon. Ayun. Na ayot sa gusto, ayaw ng lokal na pamahalaan, ayaw na nilang itayo pa
o magkaroon man lamang ng revival Oo. ang Bataan Nuclear Power Plant. Tama. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magtayo ng bago at hindi rin pwedeng buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant. Yun ang sinasabi nyo. Pero marahil, maliban na lamang kung hindi ito para sa nuclear power plant o sa ibang conversion na ligtas para sa mga mamamayan. Pero may mga LGU ba sa Bataan na willing mag-host? Kasi parang naalala ko, kasali pa rin yung Bataan sa pinag-aaralan. Kasi may mga local government unit na willing mag-host na mga maliliit na nuclear power plant, yung SMR kung tawagin, yung Small Modular Reactor. May bayan ka bang alam o syudad sa Bataan na willing mag-host ng Actually, nuclear? tingin ko, Alvin, wala. Sapagkat Wala. mismong si Governor Joet Garcia at maging ang dalawang kongresista dito na si Congressman Abet Garcia at Maria Angela Garcia ay nagdeklara na no to Bataan Nuclear Power Plant, pero bukas sila sa opsyon ng ilang bahagi ng conversion na hindi Bataan Nuclear Power Plant. Ayun. Sige. Maraming salamat. Manong Rod Izon, thank you. Manong Rod Izon, thank you. Radyo Patrol. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Meron po kasi mga local government unit na willing, lalo na po yung mga island municipality. Ang naalala ko sa binanggit ni Secretary Garin dati, siguro last year pa yon, parang may isa sa Pangasinan na willing mag-host ng nuclear. Itong Meralco, plano din po na maglagay ng nuclear para may sarili din po silang nuclear. Ang hindi ko lang alam kung saan po ilalagay. Kasi para ang na-cross out na ata Bulacan, ay masyadong malapit sa sentro. Parang Batangas, naalala ko rin yung Batangas At yung iba pa pong lugar, ito po hindi naman yung malaking nuclear power plant ang willing silang i-host, kagaya po ng nasa Morong. Ano po? Yun, malaki talaga po yun. Ang bago, ang gusto nila, yung small modular reactor na parang kasing laki lang po ng malaking ref. Ganun lang kaliit, ano? Pero matindi po ang power niyan. Dahil kaya hanggang magkano ba yung small modular reactor? 100 megawatts? Malaki-laki na rin po yun kumpara sa ibang sources of energy na wala pa nga pong 100. Ay, naalala ko na yung Agnes Sabater Ison pala. Ma'am Agnes, wag ka dyan sa Instagram please Ma'am Lina ho, magandang umaga po sa inyo. Sa oras na 6:26, sa atin pong pagbabalik, si Police Colonel Alan Ray Co, ang officer in charge ng Public Information Office ng Philippine National Police, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Tuesday. Good morning! Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas! Grabe po. Marla Vergara, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Donnie Santiago. DepEd needs to invest on metal detectors. Wala nga ganyan wala nga metal detectors. More security guards. Isa lang yung security guards. Isa lang yung security guard. Libo-libo ang estudyante. Ang dami pang, naalala ko nung nag-aaral din ako elementary, parang hindi isa lang yung pasukan May alam pa kami hindi, dalawa. May mga alam pa yung mga singit-singit. Alam ng mga estudyante yan kung saan dadaan. Ay, naku po, Diyos ko po. Kaya muna natin mag-up, may isa pa tayong guest. Makakausap natin maya-maya si attorney, pangalan nito, Benjamin J. Tolosa Jr. Yan, bago pong legal spokesperson ng House Prosecution Team. Private prosecutor po ito at Vice President Sara Duterte impeachment trial. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Tuesday. Gising! Gising Pilipinas! Kwentong kanto. Ganyan-ganyan na nangyari sa akin. Labagan ng komentaryo. Bakit ikaw ang gustong banatan? Real talk. Wala kang ligtas. Anong klase ng partner po? Sa 4 alas. RTV na kami. Kasama sina Dr. Guido David. Anong ibig sabihin? Michael Fahatin. Seryoso usapan po ito, guys. Alan Herman. Masyadong maingay. At Ronald Llamas. Naghahamon ng debate. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas. Ano ba kayo dyan? Tuwing Sabado, 1:30 ng hapon, muling mapapanood 10:00 ng gabi sa PRTV Prime Media.
Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagas na ba ang lahat? Ano man ang opinion mo, Kalma. pag-usapan natin yan. Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan? Kasama sina Sandro Ochoa Easy ka at naman dyan. Maan Makapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Good morning! Magandang umaga po sa lahat ng gising na sa oras na 6:49. May time check pa ba? Wala na. O magandang umaga muna kay Jerry Diaz. Nabati ko na si Jerry Diaz, di ba? Magandang umaga muna kay Dr. Mario Festin. Ayan, Doc, ha? Doc, nasa Zoom na natin si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at isa din po sa mga private prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So lalabas ngayon, 3 na ang official spokespersons ng House Prosecution Team. Siyempre, bukod pa sa lead prosecutor na nagpapa-interview din at yung ibang miyembro ng prosecution team. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jay. Good morning, sir. Good morning. Opo, si Alvin ito, Jay. Taga-saang Tolosa ka? Ang daming Tolosa sa amin sa Negros. Hindi ho. Sa Pampanga side ho tayo. Kapampangan na Tolosa, ano po. And it's not your first rodeo, so to speak. Ano po, dati na po kayong may karanasan sa mga ganitong klaseng impeachment, Attorney? Not for impeachment cases. As you would remember, in the recent history, there's only been how many? Maybe 2 impeachment cases. No? So there's just a very limited number of lawyers who's actually been involved in impeachment proceedings before. Pero ang forte ninyo, ang specialization ninyo is litigation, Attorney Jay. That's correct. Because, although you hear it a lot, no, that impeachment is both a legal and a political process, and still similar to what you do in normal hearings, pareho naman ho yan na pagpepresenta ng ebidensya, pagpepresenta ng testigo. No? So it's still litigation work, which is what we usually do. Opo. Na today, may continuation po nung pre-trial. Ano po? Papakipaliwanag nyo nga po in layman's terms, yung maintindihan po ng ating mga kababayan, Attorney Jay, bakit umabot po ng 3 araw at ano ang ini-expect natin na ma-achieve sa 3 araw, Attorney Jay? Okay. Dahil ito, umabot ho ng 3 araw dahil sa talagang napakarami lang ho ng ebidensya na pinipresenta ng magkabilang panigo. At itong mga ebidensya ay minamarkahan ho yan isa-isa. Some of them consist of hundreds of pages ho yan. No? And habang minamarkahan, lalo na if they're common exhibits, we usually compare yung copies ho that each other have. No? And as we've stated in our previous submission yesterday, ang usual na practice when you have common exhibits, you just mark 1 copy, and mamarkahan yun as exhibit for both parties. But in this case, the other party has insisted on marking separate copies. So medyo mas nakakatagal din ho yun, no? Kasi as you would see, we will have to check both facts. So, pero matatapos naman po today. Kaya naman tapusin today. Hopefully matapos today. That's why we're very thankful din ho, no, sa Secretariat, under the impeachment clerk of court na gumagawa ho ng mga arrangements para mapabilis. No? So for example,
instead ho, ang pagmamark ay minsanan lang, no, para sa lahat ng articles. Ang ginawa, gumawa ho ng separate teams para pwedeng sabay-sabay, no, na makapag-marking. Kaya ho, natapos tayo nung first day dun sa dalawang articles, no, Opo. which is for bribery and dun sa grave threats. Kaya ho, ngayon naman, nakapag-devote ho din ng more teams dun naman ho dun sa other articles, no. But stated yesterday, medyo we wanted sana ho, no, na more, kaya lang may limitation din ho yata from the side of the defense, no, in terms of manpower. So but still, no, we're really hoping that by today we'll be able to wrap it up. Opo. Attorney, paano po yung sistema in previous impeachment proceedings? May nakita naman din talaga tayo na private prosecutor na nag-a-argue. Iba nga, naalala ko, parang ginigisa pa ni namayapang Senator Miriam Defensor Santiago. Ano po? But this time, sa trial ni Vice President Sara Duterte, paano po yung discarding na pagkasunduan? Kasali din po kayo sa mag-a-argue? O sa sidelines lang yung mga private prosecutor, hayaan natin yung mga congressman ang makipagtalastasan dun sa korte? Hindi naman ho, no, pag-usapan din ho yan, no, with Kirchhoff Court. Sabi naman, acknowledge naman ho, no, na pwede naman talaga na in addition to the public prosecutors, no, the private prosecutors will also actively participate, of course, always under the control and supervision of the public prosecutors. So, pwede naman ho yan, and pinapayagan naman to talaga yan sa rules. Opo. At anong nakatoka po sa inyo, Attorney Jay? Medyo, it's a matter of strategy that right now I hope you'll understand that I won't disclose yet. Bakit gano'n? Akala ko parang hinati-hat. Naalala ko may guest po kami dati na nagsabi na ang nakatoka sa akin ganire, ang nakatoka sa iyo ganito. So sa inyo... for the public prosecutors ho, kasi because that was already announced before, Opo. Na nasabi na din ho kung sino ho yung magiging lead public prosecutor for each of the articles. Yes. But for the private prosecutors, no, ang advice ho sa amin is for now, maybe it would be better not to disclose too much details first. And why is that? Is that part of the strategy? And why is that so? Because it's a matter of strategy. Tama ho yun, tama ho yun. So kumbaga, para ma-surprise yung depensa, bigla na lang mag-a-appear yung Jay Tolosa sa isa sa mga... Pero sa palagay mo, Attorney Jay, alin yung pinakamabigat na akusasyon laban sa pangalawang Pangulo? Ano yung sa palagay mo ay talagang wala siyang kalusot-lusot among the articles of impeachment? Well, first of all, para ho sa prosecution, lahat ho yan, malakas. No? Hindi ho yan ifa-file, no? Any of those articles of impeachment kung hindi ho naniniwala na may sapat na ebidensya para sa lahat na yan. No? But maybe what you could say, for example, in terms of factual issues, meaning they won't be tedious anymore in terms of proving them. You could say, for example, the grave threats, no? Dahil mahirap, the respondent never denied, no, in her submissions that she in fact made those utterances. No? Ang depensa ho niya yan is more of legal arguments. No? So in terms of presenting witnesses, medyo mas mabilis ho yan, which is also one of the reason why we've decided to tackle that articles of impeachment first. But, you know, even the others, no, sa amin, malakas ho yan. Tulad ho nung for example, unexplained will. Siyempre, no, this will be based on bank records. Bank records don't lie. Yeah. Diba ho? So, at saka yung sa threat, yun ang pinakamabilis din maarok ng ordinaryong Juan de la Cruz. Ano po, parang madali siyang maintindihan kasi factor din po ang audience, yung mga nanunood, yung public opinion. Kasi sabi mo nga, political din ito. As it is a legal proceeding. Yung depensa po doon, naalala ko dati, para sinabi ng mga abogado na dumidepensa sa kanya, hindi naman yun grave threat, conditional threat yun. Yun ang sabi. Tama ho yun, tama yun. But I hope you'd understand, no, I can't delve into the merits too much, no. But
What I could say about that is, no, under the law, there's really no such thing as conditional threats. Walang ganon, attorney. Wala bang ganyan, Yes, sir. wala bang ganyang krimen? Kasi ang sabi niya, papatayin nyo yan pag namatay ako. O di, para may kondisyon nga po. Pero sa batas, wala pong ganon. A threat is a threat. Tama ho yun, tama ho yun. Basta, lalo na, but again, I'm sorry, I can't really delve too much into the comments. Baka, because this is a matter that's already been submitted. What about Attorney Jay? Ano po ang posisyon ninyo tungkol doon sa pagbangga ng 2/3 vote? Saan ba dapat ibangga? Sa 24, sa 23 o sa 22? Alam niyo, ang position namin dyan, no, is sisiguraduhin namin, no, that we will be able to establish a compelling case backed by solid and overwhelming evidence, such that regardless of how this 2/3 vote will be interpreted, we'll be able to secure it. No? Kasi yung usapin ho ng 2/3 vote, again, although we have our position on it, it may be improper to discuss it now. No? It could be covered by the sub-judice rules. So since I'm sure this is something that will be tackled by the Senate at the appropriate time. Pero sa amin ho, yun ang importante sa amin, regardless kung paano ho yan ma-interpret, no? Para sa amin, siguraduhin ho namin na ma-secure ho natin yan by presenting overwhelming evidence. Pero do you see the issue reaching the Supreme Court? Again, that's another matter, no? That will be, I'm sure the Senate sitting as an impeachment court would have to tackle also before even determining what constitutes 2/3. If they're the proper body to make that determination. So that's something that would come up during the impeachment trial. So I don't want to preempt that issue. What about preempt the any issue? action the Senate may take. Sorry. What about the issue of the presiding officer, Attorney Jay? Ano ang posisyon ninyo? Dapat ba si Senate President Sherwin ang mag-preside niyan? O pwede silang maghalal among themselves at si Senator Cheese ang ilagay nilang presiding officer being a lawyer? Sa amin ho, that matters. And that matter is something that falls under the exclusive prerogative of the Senate. No? So we will respect whatever decision will reach on that matter. Sa amin ho, kahit sino ho ang presiding judge dyan, pareho ho ang trabaho namin. Sisiguraduhin ho namin, mapresenta namin ang ebidensya ng mabuti para mapatunayan ho namin lahat ho ng charges under the articles of impeachment. Okay, and one last, may nakikita pa ba kayong balakid sa pagsisimula po ng trial sa July 6? At ready na ba ang prosecution? Gaano kahanda ang prosecution for the beginning of this trial? Hopefully, wala na ho, sir, because there's still enough time before July 6 for the pre-marking of documents to conclude and for the clerk of court to issue a pre-trial order. No? So sa tingin namin, wala na hong dapat na maging dahilan para hindi ho ito matapos by July 6, no? Para makapag-start na yung first day of presentation of evidence. Now, the prosecution team is very ready to commence trial and present our first witness and even our succeeding witnesses. But of course, this preparations are continuing. It's an ongoing process. Attorney Jay, maraming salamat. Huwag kang magsawa sa amin, ha? Mangungulit kami, ha? From time to time. Alam mo naman kung gaano kami kakulit, ha? Thank you, Attorney Jay. No problem po, sir. No problem. Sinabi mo yan, ha? Thank you for having me here. Naka-record dito. Sabi niya, no problem daw. O, sige. Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. And thank you. Magandang umaga po si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team. And partner, may bago tayong asset, ha? Oo. May bago tayong pwedeng makausap. What is the name? Jay nga, paulit-ulit. Kasasabi ko lang. Yung apelyido. Tolosa. Ayun. Akala ko nga Kolosa. Kaya dapat. Tolosa. T-O-L-O-S-A. Ang kulit mo, ha? Sabi naman niya, no problem daw. Kahit makulit tayo, Hindi ba Kayosa? Iba naman yung Igon yun. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Radyo Patrol Balita Alas 7. Bagyong Francisco lumakas bilang super typhoon habang kumikilos sa Philippine Sea. Signal number 1 nakataas sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Sa Senado at Kamara, panukalang ibaba ang age of criminal liability. Isinulong din ng Duterte, hindi na naman dadalo sa ikalawang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC. Barko ng China na nagtangkang lumapit sa Zambales, Pangasinan at Ilocos, itinaboy ng Philippine Coast Guard. Big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ipinatupad na. Lalaki, nag-antada muna bago ninakaw ang cellphone sa loob ng simbahan sa Batangas. Sa Showbiz Spotlight, mahigit 400,000 online live viewers nanood ng pilot episode ng seryeng Sigabok. Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, June 23, 2026. Ako po si Alvin L. Chico. Ako naman po si Doris Bigornia. Detalye. Lagay muna tayo ng panahon. Napanatili ng super bagyong Francisco ang lakas nito habang kumikilos sa karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Ulitong namataan sa layong 410 kilometers sa silangan ng Apari sa Cagayan. Taglay lakas na hangin umaabot ng 185 km per ora at pagbugsong 230 km per ora. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang eastern portion ng Babuyan Islands. Hindi inaasahang maglalandfall ang super bagyong Francisco na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng umaga. Binabantayan din ng Pag-asa ang isa pang bagyo na tatawaging Gardo sakaling pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, bumagsak sa 164.5 meters ang water level sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bahagya ring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Noong linggo, naranasan ang downburst o malakas na ulan na sinabayan ng kulog at kidlat sa maraming lugar sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, delikado ang downburst dahil walang direksyon ang daloy ng hangin. Sa mga agricultural lands po, no, yung downburst po kasi kaya na po yan na magpatumba ng mga kapunuan. Kung sa areas naman Metro Manila, especially po yung mga kabahayan na gawa sa mga lightweight material, kapag nagkaroon po ng downburst, maaari pong makasira yon ng mga tahanan. Si Pag-asa weather forecaster Charmaine Varilla. 6 na minuto makalipas sa kapito ng umaga, muling isinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 7 oras ang yellow alert simula alas 2 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Buso dito ng forced outage ng 21 planta habang 15 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, posibleng tumagal pang yellow alert o manipis na reserbang kuryente sa Kabisayaan. Yung pong sa PEDC Unit 3, from July 3 na-move siya ng July 6. Ang latest submission nila is they are working and on track with the July 6 return to service. For TBI naman, or Thermo Visayas, Unit 1 is scheduled to be online on August 30, while Unit 2 will be 1 week ahead on August 22. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinataas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas, bunsod ng serye ng Yellow Alert. Ipinatupad na ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, mahigit 9 pesos ang bawas presyo sa diesel at kerosene, habang 3 pesos and 90 centavos sa gasolina. Sa ngayon, malabo pang irekomenda ng Department of Energy na alisin ang umiiral na State of National Energy Emergency dahil wala pang katiyakang matatapos na ang giyera
giyera sa Middle East sa kabila ng kasunduan ng Iran at Amerika. Nagkasundo na ang Iran at Amerika sa 60 araw na roadmap para maabot ang kasunduang itigil ang giyera. Nauna nang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pinag-aralan na rin ng pamahalaan ang mga hakbang sakaling muling sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, tumaas ng 70 centavos ang gasolina habang 8 centavos sa diesel. We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war. Si Energy Secretary Sharon Garin, istigahan sa Senado at Kamara ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban City. Sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na nalalantad sa insidente ang kakulangan ng pondo at suporta sa mga paaralan na pinaniniwala ang may epekto sa bullying sa mga estudyante. Nababahala na rin si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga karahasan sa paaralan, lalo't may nauna ng napaulat na insidente ng pananaksak naman sa eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chairman Bam Aquino na iimbestigahan ang insidente sa Tacloban para hindi na maulit. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Kailangan maraman rin natin kung paano nakapasok yung mga armas, mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Oco, kailangan paigtingin ang seguridad sa komunidad sa halip na ipatupad ang isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability mula sa 15 anyos. Pinaniniwala ang may kinalaman sa pagkakaroon ng access sa mararahas na content sa internet ang mga insidente ng karahasang kinakasangkutan ng mga estudyante at menor de edad. Hindi po yung batas ang dahilan kung bakit nagko-commit ng crime sa mga bata. Most of the time, it's really their background, kung ano yung family nila, ano yung community nila, ano yung peers na sinasamahan nila. Baka po mas kailangan nating tutukan yung mga programa ng prevention kasi baka hindi rin masagot yung mga gusto nating layunin. Nilinaw naman ng may akda ng batas na si Senador Francis Pangilinan na iligal kung pakakawalan ang mga menor de edad na may pananagutan sa batas. Maaari ring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagkaroon ng kapabayaan. 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga. Muling maghaharap ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong araw ng pre-trial conference mamaya. Hindi pa rin tapos ang pagmamarka ng ebidensya partikular sa 4,000 dokumento sa unang articles of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Umaasa si Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. na matatapos ang proseso ngayong araw. Umabot ho ng 3 araw dahil sa talagang napakarami lang ho ng ebidensya na pinipresenta ng magkabilang panigo. At itong mga ebidensya ay minamarkahan ho yan isa-isa. Some of them consist of hundreds of pages ho yan. No? And habang minamarkahan, lalo na if they're common exhibits, we usually compare yung copies ho that each other have. No? Naghain naman ang manifestation ng prosekusyon at planong unang ipresenta mga ebidensya sa ika-4 na article of impeachment. Kaugnay ng pagbabanta naman ng Vice Presidente kay Pangulong Marcos. 62 araw ang hiniling na trial dates ng prosekusyon habang 30 araw lang sa depensa. Pero desisyon pa rin ng Senate Impeachment Court kung ilang araw tatagal ang paglilitis na magsisimula sa July 6. Nilinaw din ni Clerk of Court Renato Bantug Jr. na maring magpresenta ng Supreme or Surprise Witness at dokumentong maaring hindi pa available sa pre-trial. Pero dapat magbigay ng abiso 3 araw bago ang pagharap ng Surprise Witness.
both parties are allowed to make reservations. Reservations of witnesses that are not yet available or known to them at the time of the pre-trial. Each would have to notify the other party at least 3 days before the presentation of their witness. So it's not surprise in that sense. No? Para kay Senador Robin Padilla, dapat umaksyon ang minority bloc sakaling itulak na majority bloc na gawing presiding officer si Senador Francis Escudero sa halip na si Senate President Sherwin Gatchalian. Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Kailangan namin pag-usapan yan. June 3, inamyendahan ng majority bloc ang patakaran sa proseso ng impeachment para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi Pangulo ang nililitis. Naglabas ng accomplishment report ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng papalapit na impeachment trial. Kabilang dito ang medical assistance at proyektong pagtatanim ng mga puno na pinangunahan ng Office of the Vice President. Nakasaad din sa report ang pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad at pamimigay ng gamit sa iba't ibang paaralan. Iginit ni VP Sara na mas nahirapan ang kanyang opisina sa pagsisilbi sa publiko dahil sa mga sinasabing sistematikong pag-atake sa kanya. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Pero buwelta ng prosecution team ng Kamara, hindi sinagot sa accomplishment report ang mga kinahaharap na reklamo ni VP Sara. Hinamon din na ang Vice-Presidente na patunayang sa Senate Impeachment Court na walang basihan ang mga akusasyon. Pasado na mamayang hapon ang ikalawang status conference ng ICC Trial Chamber sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Gaganapin ang conference mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi oras sa Pilipinas. Hindi po haharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kung saan inaasahang tatalakayin ang deadline sa paghahain ng obserbasyon sa expert panel report at pagpapatibay ng protocol para sa paghawak ng mga confidential na impormasyon. Mayo 27, hindi rin humarap ang dating Pangulo sa unang conference sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan. Noon na lang iniutos ang panibagong medical examination sa 81 anyos na dating Pangulo bago humarap sa pagliliti sa November 30. Sa pagsusuri ng 3 independent experts noong Enero, lumabas na may kapasidad at walang pagkukulang sa mental capacity si dating Pangulong Duterte para intindihin ang kaso. Nakatakdang desisyonan ng panel of prosecutors ng Department of Justice ang mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon, submitted for resolution na ang mga reklamong inihain ni na dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laida de Lima at Father Flavie Villanueva. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ng mga bagmen na nagpapadala sa ilang opisyal ng pamahalaan ng maletang may perang kickback mula sa flood control projects at investigasyon ng International Criminal Court. Inamin naman ng abogado ng mga bagman na si Attorney Levito Baligod na nagkamali lang nang maipakita ang larawan ni na Senador Francis Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong June 16. Ipinaubaya rin ni Baligod sa mag-asawa kung magsasampa ng kaparehong reklamo laban sa mga bagmen. If Senator Kiko and Sharon Cuneta feel that we maligned them, then they are welcome to resort to whatever legal means to redress their grievances, to clear their names, no? At kung kakasuhan nila kami, handa rin naman kaming sagutin yung reklamo nila. Nauna nang nangako si Pangilinan nang magsasampa ng reklamo at naniniwalang may kinalaman ang akusasyon sa balitang itatalaga siya bilang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa anomalya.
Time out muna, Miss Beautiful. What time is it? Time check, 7:20 na po ng umaga. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Radyo Patrol Balita alas 7. Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:23 ng olekta si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng 90 million pesos na halaga ng kickback fee sa mga kontraktor para ibigay kay dating Senador Bong Revilla. Ibinunyag ni Alcantara ang testimonya sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan kaugnay ng 92.8 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Pandi. Sinasabing utos ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagpapadala kay Revilla ng kickback sa pamamagitan ng advance payment ng mga kontraktor. Ayon kay Alcantara, ipinadala niya kay Bernardo ang perang nakalagay sa mga bank box sa hotel sa Ross Boulevard. Pero hindi sigurado si Alcantara kung buong natanggap ng dating senador ang 90 million pesos na kickback. Nangako naman si Alcantara na magbabalik ng 300 million pesos sa pamahalaan bilang bahagi ng Witness Protection Program. Sa ngayon, 181 million pesos na ang naipabalik ni Alcantara at kukumplituhin ang pagbabayad hanggang sa susunod na taon. Muling binigyan ng otoridad ang mga opisyal ng DPWH na lumagda sa mga transaksyong may kaugnayan sa infrastructure projects. Sa department order na nilagdaan ni DPWH Secretary Vince Dizon noong June 10, pinayagan ng Regional Director, District Engineer at Bureau Director na mag-aproba ng transaksyon. Sa kabila dito ang pagbabayad kabilang dito ang pagbabayad sa kontraktor, pagbili ng mga kagamitan at iba pang gastusin. Sa pagbabayad ng kontraktor, binigyan ng otoridad ang mga regional director na lumagda sa transaksyong nagkakahalaga ng hanggang 300 million pesos habang hanggang 100 million pesos sa mga district engineer. Inilabas ang kautusan sa kabila ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na bawasan ang kapangyarihan ng regional at district officials dahil sa issue sa maanumalyang flood control projects. Alas 7:25, tumistigo ang opisyal ng Commission on Audit sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies ng COVID-19 pandemic. Tumistigo si COA Records Officer Eljun Humamil bilang records custodian sa audit findings na inilipat na pondo. Pero nag-waive ang depensa sa cross-examination at iginit na walang direktang partisipasyon si Humamil sa paglilipat ng pondo. Tatalakayin sa susunod na pagdinig sa July 6. Ang hiling naman ng prosekusyong magpresenta ng panibagong ebidensya sa kaso. Itinaboy ng barko ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na naglalayag malapit sa Luzon. Nagpadala ng radio challenge ang BRP Malabrigo sa barko ng China Coast Guard na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Naalarma ang Philippine Coast Guard nang magtangkang lumapit ang barko ng China sa Zambales, Pangasinan at Ilocos Province. Batay sa obserbasyon, pinaniniwala ang tinatahak ng China Coast Guard ang illegal na 9-dash line ng Chinese government. 2016, pinabura ng Arbitral Tribunal ang Pilipinas at ibinasura ang 9-dash line ng China. Nangako naman ang Philippine Coast Guard na patuloy nilang babantayan ang karagatang sakop ng Pilipinas. Alas 7:27, attention po sa mga kating-katina na magbakasyon sa Japan. Tataas po ang visa fee. Partner, tataas ang... So this ka. Tataas po ang visa dati. Libre to Tataas po ang visa fee sa mga turistang papuntang Japan. Simula sa July, 15,000 yen. O mahigit 5,600 pesos na po ang single entry visa. Mula sa kasalukuyang 3,000 yen o mahigit 1,100 pesos lang. Yung
multiple entry visa. Kung yan ang gusto mo, partner, gusto mo pabalik-balik ka sa Japan, naku, aabot na po ng 30,000 yen. Naku po. Pero maliit lang yan sa pera ng Pilipinas. O kasi mas malaki yung halaga ng pera natin kaysa sa yen, ha? 30,000 yen o mahigit 11,000 pesos. Malaki pa rin. Ay, pero mas maliit naman yun kumpara sa 30,000. Sa bagay. Oo. Ibig sabihin, higit kalahati ang value ng kanilang pera, ha? Ay, doon na lang ako punta sa Gapan. Gapan. Hindi mo kailangan ng... Mula po sa 6,000 yen, mahigit 2,000 pesos. Ang laki ng taas, Laki. Nakita siguro ng Japan, ang daming Pinoy na gustong pumunta ng Pabalik-balik eh. Pabalik ba? Parang ginagawa nyo ikamong Quiapo, ha? Yes, Yung Japan, pues, itaas yung visa niyan, ha? Ibinatay po ang desisyon sa inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilhin at serbisyo sa Japan. Buti na lang buhay pa yung visa ko. Next. Sa Batangas, hinahanap na ang lalaking tumangay sa cellphone sa loob ng simbahan sa bayan ng Taal. Sa video, makikitang nag-antada pa o Ay, hindi ko nga alam yan eh. Kanina kayo nag-alangan ako eh. Anong bigas? Antada. Hindi, antanda naman daw, sabi ni Archie. Antanda hindi. Sabi niya. Antada. Antanda. Nag-antada pa. Hindi, nag-antanda. Hindi. Nagtalo ngayon. Hindi, pero nakasanayan mo, nag-antada. Nag-antada, oo. Ay, baka naman ikaw kasi galing sa South. Oo. Si Archie naman, Batang Caloocan yan. Kangkalo. Oo. Baka sa kanila, sa North, antanda ang bigas. Pero wala itong kinalaman po sa edad. Nasaan na? Tuloy mo. Makikita pang nag-antada o sign of the cross muna ang lalaki bago kinuha ang cellphone na nasa upuan. Ayon sa may-ari, agad niyang pinatawagan ang cellphone pero hindi na makontak. Mali ka, antanda nga. Nakita ko sa graphics natin, antanda, hindi antada. O di sige, wag nyo naman akong pagalitan. Sa Batangas pa rin, sugatan po... Ay, tapos ka na ba? Sa Batangas pa rin, sugatan po isang babae matapos tagain at hatawin ng martilyo ng dating live-in partner sa Tanawan City. Sa investigasyon, sakay ng motorsiklo, ang biktima ng atakihin ng suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa ulo at halos maputol ang braso, Mario Josep. Selos po ang iniimbestigahang motibo dahil 1 linggo pa lang nang hiwalayan ng biktima ang tumakas na suspect. Pag-ibig nga naman. Pag-ibig. Sa Navotas City, 10 ang arestado sa paihi modus sa barangay Tansa 2. Dinampot sa entrapment operation ang mga suspect na nahulihan ng 28,000 litro ng diesel na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Tinangkapan ng isang suspect na suhulan ng 200,000 piso ang mga pulis. Natuklas ang hinahaluan ng mga suspect ng tubig ang diesel at ibinebenta ng 150 pesos kada balde. Iniimbestigahan na ng pulis ang sinasabing protektor ng grupo. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Krishnan. Gainiel, good morning, Gainiel! Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Mahigit 400,000 ang nanood ng pilot episode ng seryeng Sigabo sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Nagdaos din ng watch party ang mga cast, empleyado at boss ng ABS-CBN para panoorin ang unang episode ng serye. Matapos ang watch party, sinabi ni Coco Martin na masaya siyang nagustuhan ng mga Pilipino ang bagong primetime series. Sa ngayon, 50 ang artistang kasama sa serye, pero nangako si Coco na marami pang celebrities ang magpapakita. Mapapanood ang Sigabo alas 8 ng gabi sa All TV2, A to Z, TV5, I Want, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gainiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris. Thank you! Maraming salamat, Gainiel Krishnan. At dyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7. Ako po si Doris Bigornia. Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy! Radyo Patrol Balita alas 7. Gising Pilipinas.
nakakalungkot na nakakagulat. Kung sa Amerika yan, nasanay na tayo from Parang time to time. May laging nangyayaring nangyayari. ganyan may nagra-rampage Tsaka sa Amerika. Yung mga kaso dating dito sa Pilipinas, sunod-sunod eh. Oh. Yung una, saksakan. Yung Di ba? private school yun. Oo, nagsaksakan sila doon. Tapos ito naman. May namatay din doon, di ba? Ay, mukhang wala naman. Wala, sugatan lang. Tapos yung isa pa partner, yung teenager, hinatid, yung hinahatid niyang bata, ay, oo. parang pinatay ba niya o ginahasa or something? Pareho. Inabuso niya tapos pinatay. Ang amin pong pakikiramay sa pamilya po ng mga estudyante, ng mga batang nasawi, pati na rin po doon sa sa mga na shock, pati na rin sa mga nasugatan, partner. Totoo. Kasi a part of them died that day. Exactly. Hindi lang literal na may namatay. Kundi alam mo yun, yung tsaka, sakit sa ano yan. Tayo po ay iba-iba po, lalo Puso. na ang mga kabataan, iba-iba po ang ating mga emosyon at ang pagdidil natin sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw. Kaya yung mga bata, yung mga nanay, kailangan mag-usap po kayo ngayon dahil nakakabahala itong mga pangyayaring ito. Kung nakikita po ninyo o ramdam ninyo na kailangan kayong kausapin ng inyong mga anak, kayo na po mauna, mami, daddy, di ba? Nay, tay, unahan nyo na po. Kausap ko nga si Camille, Diyos ko kako, kanyo imagine si Bon, ganyan. Si Bon, binatilyo. Oo, binatilyo Sus na. Mariosep. Wag naman po sana. Wag naman po sana. At ang pinakaano dyan, umayos tayong lahat, Sus Mariosep. Ma'am Elsie Balion Florentine, ngayon lang nangyari sa amin yung ganyang tragic school incident dyan sa amin sa Leyte. Nakakalungkot. Sana matulungan ng victims ng LGU, whatever appropriate national agency ang pwedeng tumulong. At si name cannot be blank sa Senado, marami doon ang kumakampi sa kamalian. Charot. Ay, charot. Louis Vasco. Happy Tuesday po sa Coco Jul ng Gising Pilipinas. Parang Coco Jul pala tayong dala. Dapat nakamahaba ang buko. Akala ko sabi niya, Coco Juice. Buko juice naman yan. Buko. Errol sa Flor, mga umaga, pabati daw kay Kuya Adonis Manzan watching from Mandaluyong City. Jay Collins, ang tanda na ni Miss Doris. Ano daw? Hindi, sabi niya, ang tanda ni Miss Doris. Yun ang tama. Happy Tuesday so may po. kumampi sa'yo. Hindi nga. Sabi niya kasi daw matanda na ako. Research group, pakitrack nyo nga itong si Jay Collins. Pinaan na partner. Pina-CI. Magandang umaga sa'yo. Mark, Men 2000. Tapos every Thursday, Friday, may price increase sila. Mga kumpanya ng langis. NBC, magandang umaga sa'yo. Ronald Soriano. Magaling po mag-explain si Colonel Alan Rayco. Praying for all the victims of Tacloban. Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan. Governor, Laguna. Bustamante, Calomarde, watching every day from FB Live hanggang Tandem. Maraming salamat. Salamat Para kasi Ma'am Lina ho, ito marami-rami parte na-open ko yung messenger ko. Ang dami. Very good. Si Jenna Peñaranda. Ayan, pa-attendance check from Pilar Abra. Singitan mo ko si Jem. Ng Ottawa, Canada. Nagpapa-attendance check. Then sana maubos ko marami partner. Sige, go. Wala ako Si watching from Anjo, Japan, si Maritoni Rogers, si Let's, meron kayong binigay sa iyo. Si Let's Mardizos. Ayan may send po akong, okay, sa nangyaring incident kahapon. Sige po, pero hindi ko mababasa po yan. Masadong mahaba. Mary Ann Tan. Avid listener po natin yan. Ma'am Lina ho, of course. Si Chris Abrini Casiano, si Flordalisa Oledan, Ging Pahe, ang dami. Yodge DL. Si Amboy. Sige, partner. Si Amboy Perez, sabi niya, dapat panoorin ng mga mambabatas natin at DepEd yung Korean series na Teach You a Lesson. Baka dapat amend na ng law natin sa mga bata sa school. Dati naman pwede tayo pagalitan at paluin. Pero hindi yung todo-todo. Hindi na pwede ngayon yan. Bawal yun Bawal yun ang ngayon pwede mo lang sermonan. Oo. Ay, sigawan mo nga pa yun. Pwede kang mareklamo, di ba? Oo. Abuse na rin po yun. Watching from Gloria Oriental, Mindoro. Morning routine namin mag-asawang manood. Thank you naman Kit Harit Sena Gutierrez. Bago yun, partner. At si Vic Horlano. My first time greetings from Dumaguete City. May buntag. Mayong buntag. Na-miss ko yung Dumaguete, partner. Sarap sa Dumaguete. Ano masarap? Yung kulay yellow.
Ano nga ang tawag doon, Camille? Yung kulay yellow. Papaya? Hindi. Naka-yellow siya. Yung punong-puno ng butter. Yung parang pabilog siyang gano'n. Oo. Ensaymada ba ito? Hindi. Yung... Ano pa? Nalimutan ko tuloy ang tawag. Silvanas! Silvanas. Ayun, no? Thank you, Jerome. Brian, Tang, thank you. Masarap yung Silvanas. Oo, Silvanas. Kasi ang kapal ng butter eh. Oo, talagang sarap-sarap. Tsaka ano, partner, saan ang galing yung seafoods na pahaba yung shell? Pahaba? Yung tahong? Ano, pabilog ang Pahaba? Yung pag ganyan, oh. Baka sa kapis yun. Diwal. Diwal. Oo nga. Ang ibig sabihin ng diwal, ganun. Yung nga, pag sa amin, diwal. Dila. Yung pag gumanong ka, magbelat ka. Pagbelat mo. Diwal ang tawag doon. Angel something ang tawag doon. Sa kapis yun. Okay. Although meron din sa amin sa Negros niya na. Jarwin Ante, good morning ha. Ay, nangingi ng tulong sa Meralco pala yun. Ay, okay. Viana Villanosa, nakakalarmang pangyari sa school. Dati bullying lang, pero ngayon meron ng sakitan. Hindi, meron talagang ganyan, partner. Oo. Hindi lang, yung iba hindi lang natin agad nalalaman. Oo, diba? totoo lang. Oo. Si Deo Jeronimo nakamonitor, magandang umaga. Ayan na partner sila, Kandupil. Ayan, andun daw. Magandang umaga sa inyong dalawa. Pagpalain kayo, ang salitang, ano nga sabi mo ulit? Antada. Antada. Ang salitang antanda ay pagpapaikli ng dalawang salita, ang tanda, mula sa the sign of the cross. So ano nga po yung tama? Yung Lalo naman ninyo kaming confuse Professor. Huwag basta ka nga pakinggan kung may pinadala siyang audio. Go ka muna dyan. Oh. Prof, kailangan po namin ng kalinawan. Okay. Ano daw? Paano? Ang haba naman ng paliwanag ni ano? Oo. Muli, wait lang. Ulitin mo. Ulit. Ayan. Yan ay ang tanda. Antanda. Ang tanda. Kaya the sign of the cross. Yung sign sa Pilipino ay tanda. So, ibig sabihin, Professor, mali si Bigonya. Wala ka pala eh. Mali ka. Hindi, lalaban ko yan sa Korte Suprema. So, ano ang tama, no? Ang tanda. Ang tanda. Hindi ang tada. Antada. Mali. Okay. Ay, tinuturuan mo pa ako ng mali. Nag-alangan nga ako sa Helen kasi hindi ko alam yung word eh. Kasi ang alam ko, tama ako. Kaya nga ilalaban ko sa Korte Suprema eh. May MR agad yan. Thank you, Professor. Ray, Sinampako, magandang umaga sa iyo. Thank you po. Ayan, natutunan natuto po tayo ng tama. Para Professor sa inyong, po yun, para sa Antanda. Ayun ang term. Antanda. Okay. Kunting kaalaman. Ay, mali pala, mali. Ernesto Baldero. Good morning. Lovely seeing and hearing you always in the morning. Shout out from Pitogo, Quezon. Sige lang, tuloy mo, tapusin mo. Sino ba? Bohla ng Bugay. Anong Bugay? Bugaw? Ano? Bugay. Easy. May memo. Ituloy mo. Watching daw siya from Taiwan with love. Sarah Concepcion, pabati nanay ko, Adela de la Cruz from Obando, Bulacan. Olivia de Guzman, naresolba na yung antada. Pupunta tayo sa Korte Suprema. Michelle, dumadagdag pa. Lagot ka kay Pao, nagkunwari ka na naman. Bakit daw? Hindi daw maanghang yung kaldereta at laing display lang daw yung silib. Dinurog mo ba? Yung kaldereta, walang no problem. Okay. Masarap talaga. Yung laing? Yung laing, laging mayroong sili, di ba? Kahit sabi mo pa... Display lang daw yun. Displayin mo mukha mo. Easy. Binigyan ka ng pagkain. Huwag mong pinapagalitan. Kasi may kaso na nga ako sa Korte Suprema tungkol sa antada. Antanda. Magandang umaga sa'yo. Ganun kay Sir Leo Bellas ng Jetty Petroleum. You have to say goodbye. Meron ba? Michelle Casinilio, always ano yung beautiful. Cochinillo ka mo? Masarap din yun. Masarap. Anong pang-apelido niya? Cochinillo? Casinillo. Casinillo. Nagugutom. Cochinillo. Sa Giginto, Bulacan. Ayan. Thank you Maraming salamat. I hope po nabasa ko ng mga 90% yung mga pabati. Tomorrow naman po susubukan natin ulit. Ganyan po pag medyo hayahay, medyo walang segment, may time tayong bumati. At pero saka pag meron tayong may guest, natututunan. Natututunan. Thank you. Maraming salamat. Susunod ng tandem ng bayan with the one and only Mutian Amasa, Doris Bigornia and Robert Antemano Mano.
Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy on a Tuesday! Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas. Kasama ang mutya ng masa, Doris Bigornia. Ganda! At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan. Ayan na ang ating mga friendship. Kaya sila yung humahangos. Kaya tayo din ay dapat, ito na nga. Kalma. Kalma lang. Ito na nga, nag-i-intro na nga. Magpapakilala lang tayo, partner. Baka na naman makalimutan natin. No? Mamaya, kumuda na naman tayo ng kumuda. Alam mo yung mga bunganga natin, walang tigil hindi ba? Pero dahil yan ang iniisip natin ngayon na huwag tayong makalimutan, magpapaalala po kaming dalawa dito. Ako po si Doris Bigornia. Magandang umaga ko naman po si Robert Mano at nanonood at nakikinig kayo sa paborito ninyong Tandem ng Bayan. Wala na bang ibang ng tandem kundi kami ni Robert? Huwag na kayo maghanap. Oy, good morning po sa ating lahat. Although partner, may mga balita tayo na hindi masyado kagandahan. Pero masyadong sensitibo. Yun na, panguna na natin ito. No? May mga sensitibo tayong mga balita. Kaya yung mga bata ba ngayon may eskwela? Meron, may pasok? May pasok. So, mas mabuti na yung mga magulang ang makarinig dito mga interview natin dito para maliwanagan tayong lahat. At sa mga nangyaring ito, ang tinutukoy po natin ay yung sunod-sunod na kaharasan involving po ang mga estudyante. Meron sa Cavite at ang recent yung kahapon sa Tacloban, di ba? Ang mahalaga po dito, babalikan po natin ang tungkulin, pangunahin tungkulin ng mga magulang o guardian. Correct. Di ba? Kailangan ay nasusubaybayan natin. Tama. Kailangan ay nalalaman din natin kung ano yung hinanakit o emosyon o nararamdaman ng mga bata, ng mga anak natin o ng mga binabantayan natin na kids para po na-address po ito at hindi nila kinikimkim and then eventually mag-lead sa hindi maganda kung masulsulan, may mapanood na gayahin ko kaya ito. Ginawa pala ito sa ibang lugar, gawin ko kaya dito sa amin. Diba? Yung mga ganun, maiwasan. Ang sa kasamaang palad, hindi naman masyado kasamaang palad, kundi ang masaklap na katotohanan ay naandyan po kasi ang social media. Ang teknolohiya ay pabilis ng pabilis at hindi natin mapipigilan yan. Kaya lahat ay go with the flow. Kaya lang sa pag-go with the flow na yan, kasama na rin po yung mga masasama yung risk, na hindi naman gawain, partner, yung impluwensya. Gawain mismo, partner. Kasi tama, alam mo, partner, kasi, di ba sa ibang lugar, ibinan yan Kapag minor ka, hindi ka pwede mag-social media. Kasi merong gumagamit na na-discover nila na yung mga typical, akala mo lang nagge-gaming ka lang. Correct. Akala mo yung naglalaro lang yan ng ganito. Pero may hidden na mga command, may hidden na mga chat na tinuturuan ng karahasan at tinuturo mismo sa bata kung anong gagawin niya. Jesus Mario, diba? Paano kung wala nakasubaybay? Kung paulit na yun yung nakikita at naririnig at tinuturo sa kanya? Paano may iwasan ng bata yung ganun? Yung kaya malaki rin ang nagagawa, partner, kung ikaw ay isang magulang. Yung ikaw ay sensitibo doon sa nangyayari sa anak mo. Kapag medyo may konting kaibahan sa kanyang pag-uugali, red flag na yan. So, dapat asikasuhin mo na. Tsaka, wag po kayong papayag, mga nanay at tatay, tito at tita, lolo at lola, na nakatutok lang sa cellphone, computer, laptop, desktop. At sabi, hindi, laro lang po ito. Hindi, ano lang po ito, scan lang. Hindi po. Kasi po, ang dami po nakapaloob sa mga yan. May mga behind o mga tagong messages dyan na dapat meron palang ganun? na may mga command partner, di ba? Na dapat ay nasusubaybayan po natin. At higit po sa lahat, lagi po, ibalik po natin yung sabay-sabay tayong kumakain.
Tapos makipagkwentuhan tayo sa kanila kung kumusta sila. Ngayon sabay-sabay nga nasa mesa. Pero lahat Sabay-sabay na kayo din sa cellphone. Oo, O syempre sila nanay at tatay dapat bawas-bawasan din. Mas more on interaction sa inyo po mga bagets. 'Di ba? Mahalaga po kasi nalalaman ninyo kung kumusta yung maghapon nila. Correct. Dati tinatanong pa ng mga magulang yan at sumasagot naman yung mga anak. Tama. Ngayon yung mga anak pag tinanong mo, kamusta naman ang eskwela mo ngayong maghapon? Okay lang, tapos attack! Di ba? May mga ganun na sa laro. Huwag kang maingay dyan, sinasagot ko pa Okay, ang dami na sinabi. Oo. Huy! Narinig mo ba sila? Ay, ano po yun? Kaya nga. So, yung mga ganong klaseng pagbabago ng ugali ng mga anak natin, isa po yan sa malaking red flag na dapat nating ina-address agad-agad. Correct. At syempre, binibisita nyo rin po yung community, yung lugar kung saan siya tumatambay, yung eskwelahan, the classmates, di ba, yung mga friends niya. Kinikilala nyo rin po bilang magulang. Huwag nyo pong hayaan na on their own. Kasi po, doon din naman sa batas natin, kapag minor na nakagawa, may pananagutan ng magulang partner. Dapat. Dapat. Babalik at babalik pa rin sa kanila. Kahit na minor yan, sabihin mo, hindi yan makakasuhan. Pero yung magulang, meron. Correct. Kung malaman kriminal, ano ba yung sinabi nung ang kausap namin na ASEC ng DepEd? Kung wala mang kriminal, merong civil liability rin. Kasi patandaan po natin, meron pong namatay. Meron May pong mga nasugatan. Di ba? At hindi natin iniisip na mangyayari ito sa isang paaralan, sa peaceful community dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa lang natin naririnig yung mga ganyang incident, di ba, sa mga paaralan. Pero dito ay parang nakakatakot na may umabot na sa ganung punto. Kaya nga, yung mga ganyang klase na pangyayari ay hindi natin maiwasan na talagang nakakalungkot. Oo, kaya lang minsan, yung mga kalungkutan natin, dinadaan natin sa, ang tawag mo doon, partner, para lang hindi masyadong seryoso. Kailangan po natin... Dinadivert mo ng konti. Dinadivert natin ng konti, kagaya ng pag-divert natin kay Alvin L. Chico. Hindi ko alam kung bakit sumasayaw sa harapan ko. Kaya pala. Oo, kaya... Siya ang nagtatraffic, gumaganyan. Alam na ibig sabihin. Ay, magre-report daw? Hindi, gumagano time check. Time check pala. Hanapin mo na yung button mo dyan. Ay, oo nga. Ay, sorry. Dapat malungkot. Ganun lang. Tutut time. Tutut time. Ang ating pong oras, alas 8:11 ng umaga. At partner, dahil 8:11 na, dahil dyan, ay ikutin na natin. Alamin na po natin ang mga balitang nakalap ng ating radyo. Patrol, roll! Bago yun pang-headline niya na. Partner, syempre ito nangyari sa Tacloban City ay nag-create ng awareness, 'di ba, sa mga tatay, magulang, sa mga community, and of course lalo na sa mga legislators natin. Importante, anong gagawin natin next after this, 'di ba? Alam mo, ang kinakatakot ko naman din, partner, wait lang Pamela Vasquez. Yung lagi na lang natin na-experience na ningas kugon. Ngayon, issue sa atin. Ngayon, concern tayong lahat. After a few weeks or up till another scandal, saka wala na, makakalimutan na ito Ang mabigat na katanong dyan, partner, nung nangyari to kasi kahapon, medyo inaaral ko lang. Ang parang ang nakikita ko, effect na ba ito ng kawalan, number 1, ng mga tumututok na guidance counselors? So kung bang napunan natin early on yung mga kakulangan sa guidance counselors, hindi tayo abot sa ganitong moment, di ba, na nagkakaroon na ng sakitan at ang naging involved mismo, mga bata, mga estudyante. Hindi natin naisip yan noon dahil hindi tayo aware kasi hindi talaga nangyayari noon. Or kapag sinabing nabubuli, kapag sinasabing stress, wala lang yan, huwag niyong pansinin yan, di ba? Nagkulang ba tayo sa ganoong aspeto? Kaya ito, nire-rip na natin.
kumbaga, ano ba tawag doon? Yung resulta. Diba? Nakikita na natin because nagkaroon nga tayo ng pagkukulang doon sana sa aspeto ng buhay ng mga bata na dapat natugunan nung time na nangangailangan sila ng guidance. Malaki sana nga, tama ka partner, malaki sana ang nagawa ng mga guidance counselor. Kaya lang, sa pag-uusap nga namin kanina ni Alvin El Chico, wala kasi pumapasok na guidance counselor. Bakit ka mo? Napakalit ng sweldo Kaya nga. So ito, kung nakita ito ng mga mambabatas, total, kaliwat kanan naman po yung panawagan ninyo, doblehin nyo po sapagkat yung ilan daw mambabatas na nawagan para sa investigasyon sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. At yung panawagan na investigasyon po na yan, ay lagyan nyo po kalakip ng kung ano pwedeng maitulong sa atin, ha? Yan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Yes, good morning, Tandem. Tama kayo no, sa magkakahiwalay na pahayag. Sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima na kailangan ng agaran at komprehensibong investigasyon sa nangyari. Nakapanlulumo at nakababahalaan niya na nangyari ang ganitong klaseng karahasan, lalo na sa paaralan na una dapat sa prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante. Diin pa ng mambabatas na dapat magtaguyod ng mas epektibong mga mekanismo para maiwasan ang mga ganitong insidente gaya ng pinaigting na koordinasyon ng DepEd, DILG at mga LGU. Nais namang maimbestigahan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa Kamara ang lumalalang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan sa bansa kasunod nga nung pamamarila ng 2 menor de edad sa Tacloban City. Ito'y para makabuo ng mga panukala para mapaigting ang suporta sa mga mag-aaral at pangangalaga sa mga paaralan sa Pilipinas. Nanawagan din si Pasig Representative Roman Romulo sa PNP at DepEd na magsagawa ng agaran at impartial na pagsisiyasat para masiguro ang pananagutan sa nangyaring trahedya. Ipinatitiyak din ang psychosocial at iba pang klase ng tulong sa mga biktima at makiusap sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot naman ng mga kongresista ng lubos na pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawing mag-aaral. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Tuloy natin, partner, yung Council for the Welfare of Children na nawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Isa pa yan, minsan kasi kung sino-sino lang yung tatayo dun sa gate. Kaya nga. At saka, kulang. O dito umupo ka nga, Alvin El Chico. Trio sa umaga tayo. Oo. Wala akong pakialam. Wala kang input. Wala kang input. O, ipatulog ka na. Buhay ng PA. Bakit? Papa natin, naranasan ko eh. Talaga ba? Mahirap yung trabaho. Para ako matitigas. Hoy, matigas daw ang ulo ninyo. Ay, nako. Saan na nga tayo? Eto na nga, yung Council for the Welfare of Children na nawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng sunod-sunod na insidente. Sa loob po ng paaralan, yung binabanggit ko, partner, na minsan parents lang yung tatayo doon, minsan kung staff lang nila, pero yung skills kasi, tsaka paano masisecure na walang dalang Tama, oo. Yung pag-ikot pa, yung mga lihim na lagusan, alam natin yan sa mga estudyante, yung pader, over the backboard, di ba? Yes, oo, butas lang yan na Pero ang masaklap din doon, partner, yung mga security, okay. Unang-una, walang pondo para mag-hire ng mas marami. Kaya ang resulta, 1 o 2 security guard, ang ratio noon, 2 is to mga 2,000, 1,000. Ganyan. Talaga mahirap talagang bantayan. Kaya narito na po, balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen. Good morning, Robert at Doris. Nanawagan ng Council for the Welfare of Children na palakasin ang school safety measures kasunod ng mga insidente ng karahasan sa ilang paaralan kabilang ang pamamaril sa Tacloban City na kinasuwi ng mga mag-aaral. Ang CWC dapat manatiling ligtas ang mga paaralan para makapag-aral ang mga bata ng walang takot sa karahasan. Binigyan din ng ahensya ang pagpapalakas ng school-based child protection mechanism, mental health programs, violence prevention initiatives at early intervention systems. Nagpaabot din ng pangkirami ang CWC sa pamilya ng mga nasawi at nanawagan ng sapat na
psychosocial at mental health support para sa mga apektadong estudyante, pamilya, guro at school personnel. Kasabay nito, iginiit ng CWC na dapat ding mapangalagaan ang karapatan ng mga suspect na parang mga children in conflict with the law. Alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act, hindi sila dapat ituring na kriminal, kundi mga batang nangangailangan ng interbensyon at proteksyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Roen Cueto. Samantala, ang seguridad sa Rizal High School sa Pasig City, ito yung pinakamalaking high school partner sa buong Pilipinas. Oo. Mahigpit o maghihigpit kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus. Tandem Robert at Doris sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Rizal High School sa Barangay Canyogan, Pasig City. Kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad sa pagpasok ng mga estudyante ngayong umaga. Nakapila mga security guard sa gate ng paaralan at isa-isang sinusuri ang laman ng mga bag ng estudyante para makita kung may dala mga ito ng ipinagbabawal mga gamit tulad ng armas, patalim, maging mga vape at sigarilyo. Ayon sa isang security guard na tumangging humarap sa kamera, nasa 4 na po silang nagpapanatili ng kaayusan sa paaralan at sapat naman anya ito para masigurong walang makapapasok na ipinagbabawal na gamit. May mga rumoronda ring pulis sa paligid ng paaralan. Paliwanag ni Canyogan Substation Officer in Charge, Police Captain Catalino Gazmen Jr., mahigpit ang seguridad sa paligid ng Rizal High School, lalo tuwing pasukan at uwian ng mga estudyante. Sa kabila nito, sinabi ng pulis na dapat sa bahay pa lamang nasisiguro na ng mga magulang na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga anak bago magtungo sa paaralan. Narito ang kanyang pahayag. Tuloy-tuloy naman na yung ating nare-render na police assistance since nung nag-open yung classes natin until now. Malaki yung ginagampanan ng ating mga magulang. Siyempre, yung unang-una, tinitingnan nila yung kaligtasan ng kanilang mga anak bago pumasok. Tingnan nila yung mga gamit nila. Yan nga ang tinig ni Police Captain Catalino Kibol Gazmen Jr., ang officer in charge ng Canyogan Substation ng Pasig City. Sang-ayon naman dito yung mga magulang na ating nakapanayam na nagsabing pinakamainam sa pagsisiguro sa kalagayan ng mga estudyante ang gabay na nakukuha mula mga kasama sa bahay. Narito ang tinig ng ating nakapanayam. Kailangan talaga, advice lagi natin mga anak natin para maiwasan yung mga gano'n na sa mga ganyan, dapat hindi ginagaya. Ibang mga bata, lumalakas ang loob nila eh. Mga papato, pwede pala yun, pwede. Hindi dapat. Kailangan matas pa rin ang mga bata. Tandem, bukod sa mga pulis at security guard, may force multipliers din na nakakalat sa paligid ng Rizal High School para magpanatili ng kaayusan. Ito yung mga barangay peacekeeping safety officer ng barangay Canyogan. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, naabot sa higit 11,000 ang kanilang mga estudyante, isa sa mga pinakamarami sa buong Metro Manila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legaspi. Pumunta tayo ng Maynila, partner, sapagkat ang Pulis Maynila i-deploy daw sa mga paaralan para sa dagdag na seguridad. Ang ilang magulang pabor sa pagkakaroon ng mga magbabantay na pulis sa labas ng paaralan. Iba rin kasi yung visibility, iba yung messaging nito dun sa mga bata. Correct. Na, oops, may nakabantay. Alam mo yung ano lang, makita lang ng mga bata yung nakaparada na mobile. Mobile ba ang pronunciation doon? Matatakot na eh. May konting pigil sa kanilang mga kakulitan. Kung may kalokohan, manisip nila, oops, andyan pala kami. Di ba kami ganun. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish. Good morning, Robert at Doris. Alas 6 kaninang umaga, sakto sa oras ng pagdating ng mga estudyante sa paaralan, nang pumuwesto yung mga pulis Maynila sa labas ng Manuel Araulio High School sa Ermita, Maynila. Nasa 5 personnel mula SWAT yung nakita kong tumayo sa labas ng gate at inobserbahan yung mga pumapasok na estudyante. May nakapaskil din sa gate na babala kaugnay ng mga bawal na dalhin sa loob ng eskwelahan, gaya ng patalim, vape, sigarilyo at pentel pen. Sa panayam, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines na tuloy-tuloy yung pagbabantay sa higit 200 eskwelahan sa Maynila, mapapribado o pampubliko man. Pati umano yung mga polis mula sa admin office ng MPD ay ide-deploy rin sa labas kung kakailanganin. Sinabi naman ng principal ng paaralan na brisk checking lamang
yung ginagawa ng kanilang gwardiya. Kung minsan rin ay magsasagawa o nagsasagawa ng random checking yung advisor sa mga estudyante. Ngunit mismong estudyante dapat yung maglalabas o magpapakita ng kanilang gamit mula sa kanilang bag. Ikinapanatag naman ng ilang magulang gaya ni Jessie nang maabutan yung mga nakaposting polis ng ihatid ang kanyang grade 8 student na anak kanina. Nababahalaan niya ito matapos mabalitaan ang nangyaring school shooting sa Tacloban, kaya mahalagang may dagdag seguridad sa mga paaralan. Narito kanyang pahayag. Pabor na pabor po kasi mayroong seguridad yung mga estudyante na para sa safety ng mga anak namin dahil doon po sa napabalita doon sa probinsya. Napakasakit sa magulang na mayroong balita na gano'n. Sana hanggang matapos yung school year, hanggang mayroon po ganito. Robert at Doris, past 7 a.m. kanina, sinubukan din natin ikutin yung iba pang eskwelahan, katulad dun sa Paco Catholic School, iba pang mga eskwelahan to sa lungsod ng Maynila. So far, wala na akong nakitang mga nakaposting police. Ang sinasabi kasi ng MPD, tuwing oras ng pasukan, yung mismong tanghalian, yung maraming umuuwi dahil shifting nga yung kanilang mga klase, at saka yung mismong oras ng uwian, yun yung magiging oras ng ikot ng pulisa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Trisha Lindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll! Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Memorize na po natin ito. Everyday na lang, mga taga-Visayas. Eto na po Eto na. Yellow alert na naman po. Nako po. Ang mga taga-Visayas, ang nasa Visayas grid natin, simula po yan 4 ng hapon hanggang 9 ng gabi. Siyempre, ang dahilan partner, insufficient. Ibig sabihin, kulang po yung reserba na kuryente. Manipis Manipis na hindi kayang punuan yung contingency requirement. Kaya po ganyan, nasa yellow alert. At siyempre, dahilan, may mga coal plant na hindi na gumagana. At ang demand natin ay napakataas. Muli nasa yellow alert ang Visayas Grid 4 p.m. to 9 p.m. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Tama yun, partner. Tama naman. Natataranta ako sa pagpindot-pindot. Kaya ayoko dito sa gitna. Napakateki mo nga. Tingnan mo, lahat siya nagawa mong pindutin. No? Ayoko nung diba, tingnan mo. Tapos, ang mamamaster mo na lang niya na isa pa, kada bagitin yung pangalan mong Doris, di ba? Ang sasabihin, ganda. Paano nga yan? Ganda. Tingnan mo, sasabihin ko, Doris Bigornia! Ganda! May libre ka sa akin pandesal, ha? Di partner, gawin na natin yung tutot natin. Tutot time po natin, 8:26 ng umaga. Ang mutya ng masa, Doris Bigornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan. Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan. Kami po yun. Si Doggy Wow. Nauna pa si Doggy Wow magsabi siya, kami po. Masyadong mainitin ang ulo ni Doggy Wow ngayon. Siguro dahil nga bunsod yan ng mga pangyayari na nakikita natin sa ating kapaligiran ngayon. Pero hindi tayo dapat magpanik dahil lahat naman yan ay pwedeng solusyonan
Sa pag-uusap lang yan. Habang maaga, dapat maaga ang Oo. solution partner. Correct. At ang mga tamang ahensya ng gobyerno, kumilos naman kayo. Pero infer, papunta na o nandun doon na sa Tacloban si DepEd Secretary. Kahapon, lumipad na siya agad. Oo. Kasama yung ibang mga opisyal ng DepEd. Mabuti naman. To check, di ba? To oversee din at pumunta doon sa pamilya at makiramay, lalo na doon sa mga nasawi, ha? Sa pamilya nila at doon sa mga nasa ospital. Imaginein mo na lang yung trauma partner, yung mga nasa ospital. At yung mga bata mismo na nakarinig ng putukan during that period. Ako, hindi ko alam siguro. Ganito na ako tumanda, pero at marami na ako na experience. Na-cover, pero hindi ka pa rin masasanay partner. So, yung trauma ando doon lagi. Kaya dapat, alagaan po natin, mayroong intervention na gagawin. At ang pagpunta po doon ng Secretary ng Education ay malaking bagay na rin po yun para sa mga magulang at sa mga apektadong estudyante. Saka yung mga naglilipa na po na video, di Meron ba? ba? Nung incident, wala namang nakitang directly na binaril niya, pero yung tunog, yung putok, yung tunog ng putok, yung sigaw ng mga bata, may mga ganun. Baka much better na ibaba na. Kasi yung ibang mga hindi experience doon, baka magka-trauma din kapag pinanood nila. O kaya baka matrigger naman yung iba na sabi, ay, gayahin natin, na-stick to. Kaya po doon sa mga may guidance counselor at sa mga schools, di ba? Baka pwede po na bagamat sa Tacloban nangyari, kung malayo man sa inyo, ay turuan pa rin po natin yung mga bata, i-reassess natin, ano? Yung mga ganyan kasing video, ganyan ka mga klase, mga bali-balita, ang bilis kumalat partner hindi mo mapipigilan. Kaya ano na lang ang pwede nating gawin ay kanya-kanya tayong pagbabantay. Mga magulang at estudyante, sabay-sabay tayong matuto dito sa nangyaring ito. Yan yung recent na incident po, dahil nga sunod-sunod, meron, kaya nag-raise na rin ng alarm yung mga mambabata sa iba't ibang organization dyan. Pero bukod po sa issue na yan na tinutukan natin kahapon pa, ang issue hindi pa po natin dapat pabayaan. Yung epekto pa rin partner Correct. Nung napakalakas na lindol dyan sa Mindanao, higit 1 million yung mga individual na naapektuhan nun. Kailangan nating humingi ng update. Kung kumusta na yung sitwasyon nila, na ibalik na ba yung dapat ibalik, na daraanan na ba yung mga dapat daanan. Back to normal na ba? Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of the Civil Defense. Baka matawag ko ulit si Sir na attorney. Magpanyero na sa si Sir Judy Castillo. Sir Judy, magandang umaga po. Welcome po ulit sa Tandem ng Bayan with Doris and Robert. Good morning, sir. Good morning! Magandang umaga, Ma'am Doris. Magandang umaga, Panyero, Robert. Sabi ko sa iyo. Panyero, Panyero, ano ba? Ikaw, Panyero mo to. Go, Sige. Sabi nga ng aking Panyero na si Robert Mano, kailangan lang natin siyempre hindi kalimutan at manaka-naka ay magbigay tayo ng update para din malaman ng mga apektado na hindi po kayo kinakalimutan correct. at patuloy po ang pagtulong na ginagawa natin. Nasaan na po tayo ng stage dito sa pag-aalaga sa ating mga apektado ng lindol? Tama, Ma'am Doris, no? Nasa early recovery na tayo dito sa ating isinasagawa, no? Bagamat siyempre may mga kababayan pa rin tayo na nandoon pa rin sa mga evacuation centers, no, as we speak, no. And in fact, meron pang 63 na evacuation areas na ongoing pa rin po. Kumbaga nandun pa yung mga kababayan natin, no, at hindi pa nakakabalik sa kanilang mga kabahayan, no. Ito po ay aabot sa 25,000 na mga kababayan natin ang hindi pa rin nakakabalik po sa kanilang mga bahay. 25,000 na individual yan po? Opo. 25,500 na mga kababayan po natin ang nasa evacuation centers pa po. Kamusta po ang kanilang kalagayan? Alam po natin, napakahirap kapag kayo ay nandoon sa evacuation center. Paano ang tubig, paano pagkain, paano yung gamot ng mga bata, yung mga matatanda. Paano po hinahandle ito ng OCD? Actually, Ma'am Doris, no, not just the Office of Civil Defense, kundi yung buong response clusters po. So itong mga kababayan natin na nandito sa
evacuation centers, ang namumuno po for the camp coordination and camp management ay yung ating mga social welfare and development offices. So magkakasama po dyan from national, regional at saka ang mga lokal po na pamahalaan. So iba't ibang ahensya po ang magkakasama. Unang-una po siyempre yung mga pangangailangan nila doon, yung shelter, yung mga pagkain, at saka yung mga medical. Saka kasama na rin po yung napag-usapan natin dati, yung mga psychological first aid dun sa mga kababayan natin. Opo, so tuloy-tuloy po na isinasagawa ito. And at the same time po, meron ng mga cash assistance, meron na rin po nung mga early recovery ng mga livelihood o kabuhayan, na mga cash for work o yung mga kung ano po mga pwede nilang pagkakitaan. So sinisimula na po iyon. Opo. Pero sa likod po nitong pagtulong na to, tuloy-tuloy na pagtulong, ay hindi pa natin masasabi na back to normal na sila doon? Opo, hindi pa po natin talaga masasabing back to normal. Unang-una po siyempre yung mga struktura at mga bahay nila na nag-undergo nga po ng mga structural integrity assessment, and then siyempre yung recovery po, rehabilitation po ng mga infrastruktura na iyon, lalo't medyo madami-dami po yung infrastruktura po na affected. So far umaabot po ng mahigit 800 po na damage infrastructure ang nangyari dito. Umaabot na nga po yung cost of damage to 1.3 billion na cost of damage to infrastructure. So medyo madami-dami po yun, Ma'am Doris. Kaya so nasa early recovery pa lang po, kumbaga on that road to early recovery. Pero kung masasabi natin na totally back to normal, medyo may kailangan po pong gawin. Opo. Sir Juni, dun po sa bilang ng nasawi natin, nadagdagan pa po ba ito? At paano po yung nasa 30 plus na nawawala? Hahanapin pa rin po ba sila? Huhukayin pa rin yung lugar kung saan itinuturo na naroon po sila? Yung sa mga casualties po, Sir Robert, yung doon po sa mga hindi nakaligtas, ito po yung nakakalungkot, yung 77. Meron pong 77 na mga kababayan tayong hindi nasawi, hindi nakaligtas po. This is after the verification ng management of the dead and missing. Kung mapansin niyo po, nabawasan ito ng isa kasi nga po doon sa validation, so nakita po yung number of that na 77 pala. Yung 31 naman po na nawawala po, karamihan po dito yung mga doon sa nangyaring mga landslides po, mga gumuhong lupa. Ito po tuloy-tuloy pa rin po na isinasagawa yung search or rather the retrieval operations dito sa mga lugar na ito. Yung naging challenge ka lang po, kasi yung mga heavy equipment hindi naman po yun makarating talaga doon sa mga bundok. Opo, kaya pero tuloy-tuloy po na pinaghahanap itong mga kababayan natin. Opo. Sabi niyo, sir, medyo nasa early recovery stage na tayo. Kapag mga ganyan, paano na yung sentro ng pagtulong sa kanila? Paano na yung mga ginagawa doon sa mga community na nasira, Sir Juni? Opo, yung mga early recovery po, syempre kasama na dyan yung pinag-usapan nyo sa kabuhayan, and then yung mga shelters nila, kung paano po yung magiging temporary shelter man yan, na kumbaga i-elevate na from the tent cities kung ano yung mga pwede nang gawin na mga sturdy na matitirhan ng ating mga kababayan. Mga shelter assistance po, na namimigay na rin ng mga shelter assistance kung ito man po ay sa pamamagitan ng mga gamit, shelter kits, or kung yung mga shelter assistance po, yung ESA or Emergency Shelter Assistance, ito naman po ay cash assistance. So yun po ang mga isinasagawa natin. And then ganun din po, yung para maibalik sa unti-unti sa normal, the other sectors also or the clusters, kapareho sa education cluster. So may mga temporary or mga alternative learning centers na din. Ganun din po yung sa mga health cluster. So iba't iba pong clusters ito na may kanya-kanya na pong ginagawa for the early recovery efforts. Sir Juni, meron po ba tayong natatanggap na tulong mula sa mga ibang bansa? Opo, may mga nag-offer po ng mga other countries po. Yung nauna na po dyan, yung Malaysian government po, nagbigay po ng mga bigas. Yun po ay isinama naman doon sa mga family food packs po nung DSWD. And then may mga iba pa pong mga nag-offer din po at saka mga other assistance also from other countries.
Ayun. Partner, kasi naalala ko pagka nagko-cover ako ng kalamidad, may agad-agad Chuchi Foundation. Oo. Tumulong po ba ang Chuchi Foundation, Sir Juni? Tama po kayo, ma'am. Hindi lang ang Chuchi Foundation, even from the other NGOs, international non-government organizations, at saka pribadong sektor din po. So tulong-tulong talaga po gobyerno at saka pribadong sektor po. Ilang linggo na ba ito, partner? Ilang araw na? Nakaka 2 weeks na ba? Tama, parang 2 weeks mga na 2 weeks na. Sa loob po ng 2 weeks na yan, Sir Juni, sa ngayon, ano po yung masasabi natin na pinakakailangan na dapat agad-agad na maibigay sa kanila? Sa ngayon po, moving to the temporary shelter na po, or yung mas sturdy po, na mga matitirhan ng ating mga kababayan. Yun na yung po ang efforts na nandoon. Although, syempre, tuloy-tuloy pa rin po, syempre, yung mga relief at saka yung mga other non-food items po, binibigay pa rin natin ito sa mga kababayan natin ng mga nasa evacuation centers, pagkain, mga sanitary kits nila, mga hygiene kits. Tuloy-tuloy po yun na pinoprovide ng ating pamahalaan at saka ng mga pribadong sektor po. Bumalik na po ba yung klase nila, Sir Juni, doon? Meron na pong mga bumalik na klase, pero although may mga areas pa po, and then some of the areas also, lalo yung mga hindi pa tapos yung structural integrity assessment or hindi na talaga magamit, ay yung nga po yung binabanggit ko kanina ng mga alternative learning centers na isinasagawa po ng education na cluster naman. So yung iba po ay may mga tents, yung iba naman po ay kung maayos naman yung kanilang mga struktura ay nakakabalik na po. So may mga nagbalik na po na klase. Ay, mabuti naman. Pero yung po sinabi nyo kanina, partner, sabi ni Sir Juni, nagbibigay din ng psychological na intervention. Importante. Oo. Sa 2 weeks po na yan, Sir Juni, ano po sa palagay nyo yung naitala na kaso na sa palagay nyo talagang kumbaga sukdulan ng epekto sa kanila? Siyempre po, Ma'am Doris, yung mga kababayan natin na mga nawalan na mahal sa buhay. So isa po yun sa matinding kumbaga na napagdaanan talaga ng ating mga kababayan doon. Kaya yun po ang inuna din ng ating pamahalaan at saka lalo ng mga clusters ng health at saka ng protection clusters na mapangalagaan po yung psychological state kumbaga ng ating mga kababayan na nawalan ng mahal sa buhay. Ganun din siyempre yung tulong na kailangang ibigay po ang importante kasi doon unang-una siyempre mailabas nila yung kanilang saloobin dito sa nangyayari, and then magkaroon sila ng assurance na there is help na matutulungan sila ng kung gobyerno man o ng mga pribadong sektor. So napakahalaga po yun at saka hanggang sa maisip po nila na kung paano nila maibabalik po yung control sa kanilang mga sariling buhay. So yun po yung psychological first aid. Ay, Sir salamat Juni, naman. left and right din kasi talaga yung nangyayaring mga sakuna. Hindi naman natin ginusto, bagyo, lindol, o kung ano-ano pa po tumatama sa ating pong bansa. For the preparation ninyo dun sa National Disaster Resilience Month, ano pong meron dito at yung mga activity dito na ano yung itinuturo naman sa publiko para po kahit pa paano, if ever man mangyari yun, ay at least ay napaghandaan po? Handa, oo. Tama po, Sir Robert and Ma'am Doris. Ito nga pong buwan ng Hulyo, so the whole month of July, ito po yung observance natin ng National Disaster Resilience Month. Taon-taon po ito. Dito po, kumbaga, isinusulong natin ito nga pong mga paghahanda, itong mga ginagawa para maging resilient tayo. At saka yung totoong ibig sabihin po talaga ng resilient. Ngayong taon po, ang ating pong tema ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So, yung mga ating ipinapakita po dito, iba't ibang ahensya ng gobyerno, pribado din sektor, mga kababayan natin, buong bansa po ito, lahat ng hanggang sa barangay po, ay in observance of this. So, ipinapakita po dito, ano yung mga ginagawang paghahanda, ano yung mga ginagawang pagkilos, para kumbaga ay makamit natin yung pagiging panatag or pagiging resilient natin sa ating bansa.
Iba yung pakiramdam kapag panatag ka, partner, Oo. di ba? Yung Na, kumbaga, ay, safe, parang oo, gano'n. para kang nakapag-ipon ka Oo. ng hindi lamang kaalaman, di ba? Paghahanda rin. Kasi hindi ka naman mapapanatag hanggat hindi mo nalalaman yung mga tamang gawain, Tama, mga oo. dapat gawin, mga hakbang sa panahon ng disaster. Mamaya para ka lang dyan, ikot lang ikot, Kaya wala nga. ka na-achieve. Wala ka namang Natutunan na pwede mong i-apply, di ba, kapag nangyari. Correct. Kagaya niyan, kay Super Bagyo na nga ba siya? Oo, O Super Super Typhoon Typhoon. Francisco. Sir Juni, kumusta po yung monitoring natin dito at yung mga kababayan natin sa norte? Opo, nung nakaraang linggo pa nga po, dahil nga may expected tayo na itong bagyong Francisco, nagpalabas na po ang OCD at saka NDRIMC po nung mga paalala sa ating mga kababayan, sa ating pong mga local DRRM councils din, Unang-una, siyempre, yung PIDRA na sinasagawa, yung alamin saan, kailan at paano, gaano katindi yung tatama sa kanya-kanyang lugar. And then, nakapreposition din po yung mga resources natin at saka mga assets, magdating po sa tao, sa mga kagamitan, ganun din yung mga family food packs, non-food items. At saka napakalaga po, nabanggit nyo kanina, yung mga impormasyon, na dapat makukuha nila yon ng ating mga kababayan through our local DRRM councils. At saka, hindi man po kasi tatama, ng direkta sa kalupaan itong bagyong Francisco. Pero po, syempre, yung dun po sa karagatan, lalo itong north and eastern part ng Luzon. So yung mga travel restrictions po, yung mga bawal na paglalayag, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. So yun po ang ipinaabot natin doon. And then, meron din po, syempre, bukod dito sa bagyo, syempre, yung pinalakas na habagat. So may mga pag-ulan po, kaya tuloy-tuloy din yung ating pagpapaalala sa ating mga local DRRM councils na maging handa po at sa ating mga kababayan na alamin po yung mga dapat gawin. Opo. Ay, partner at Sir Juni, gusto ko lang i-point out. Marami po tayong mga kapamilya, mga kababayan na sinasabi, oy, meron daw super typhoon. Pero bakit hindi ko naman nararamdaman? Wala naman pag-ulan dito sa lugar namin. So, bakit ako maghahanda? Opo, kahit malayo po itong super typhoon dahil nasa northern part po nung ating bansa, nasa loob siya ng PAR. Pero po pinalalakas po kasi yung habagat, kaya may mga pag-ulan na nangyayari, And then meron pa pong mga localized thunderstorms usually po bandang hapon at sa kagabi, Kaya pansin natin kahit dito sa atin sa Metro Manila po nung linggo medyo malalakas yung mga ulan, So meron pong mga pinapaabot pa rin na maabiso ang pag-asa na may mga pag-ulan po. Kaya dapat alam natin kung ang ating mga barangay ba ay kasama dun sa mga lugar na yun. Ayun, lagi dapat handa, partner. Alerto at handa, di ba? Hindi dapat nawawala ang pagiging alerto sa lahat ng bagay. At saka dapat yung tamang impormasyon lang po. Sa kina Sir Juni lang tayo, kay Panyerong Juni lang tayo makikinig. Kay Attorney Juni lang tayo makikinig. Attorney, Sir Juni Castilla, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Robert, may pahabol lang. Go ahead po. In connection with the National Disaster Resilience Month po, yung July 1 po, tumutok po sila sa Civil Defense PH para sa ating kick-off. And then, inaanyayahan po natin yung lahat, July 5, araw ng linggo, alas 5 ng madaling araw po, meron pong resilience run or walk sa Ayala po. So, sana po makasali lahat. Meron. Alam mo naman ng mga kabataan din ngayon. Tama. Yan ang mga gusto nila ng mga activities. Mas Sinasalihan mabuti talaga pa yung nila. ganyan. At least handa ka, may alam kang impormasyon. Kesa yung kung ano-ano ang pumapasok sa kokote ninyo na hindi naman kagandahan ang resulta. Correct. Kaya, Sir, maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Thank you. Si Sir Judy Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense, Tacloban. Talaga. Oo. Kasi syempre, di ba, nag-cover tayo ng bagyong Yolanda dyan, na master natin yung mga area dyan. Yun, peaceful yung community na yan, nung pinupuntahan namin. Kahit even after the incident nung super typhoon, nung nagre-recover na sila, maayos dyan eh. Resilient sila. At nakabangon, di ba? Siyempre, patuloy po yung ating panalangin at pakikiramay doon po sa pamilya ng mga nasawi at dalangin din natin yung paggaling naman, partner, nung mga nasugatan. At siyempre yung takot, yung trauma, sana po ay kahit papano ay maibsan na mula doon sa lahat ng nakarinig, nakasaksi po doon sa hindi sana nakita. Di ba, partner, ramdam mo yun eh. Kapag lakas ng doon sa video, pagka bang-bang yung bata eh. Talaga sumisigaw. Takot. Sana
alpas din tayo dito. Okay. Samantala, sigurado partner. naman malalagpasan natin ito. Okay. Samantala, ano sabi mo samantala? Shoutout muna natin ang mga nanonood sa atin. May picture pa? 25 million viewers and listeners sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Hello kay Mon and Luna. Sabi hello po sa best tandem ng bayan. Hello from our Doggy Wawaw. We are big fans of Miss Doris. Tingnan mo nga naman, si Doggy Wawaw niya nanonood habang nakabukas sa teleradyo, nanonood sa atin, partner. Hello, Doggy Wawaw. May paresibo na nakikinig si Doggy Wawaw. Maraming salamat sa inyo, Mon and Luna. Ayan. Ernesto Balderosa, salamat din sa iyo. Good morning. Lovely seeing and hearing you always in the morning. Maraming salamat. Pitogo, Quezon. Yan. Si Dulce, magandang umaga po, Ma'am Dulce. Wilhelmine Apino, good morning everyone. Good health daw sa ating lahat. Salamat po. At si Maraming Pocholo. salamat. Pocho. Sabi kahit anong higpit ng seguridad, gagawa ng paraan ng kriminal para gumawa ng krimen. Pero just the same, hindi natin pwedeng tanggapin na ganun lang. Diba? Gagawa din tayo ng paraan para hindi magawa. Diba? Cheryl Urbano, magandang umaga po. Sabi niya, ibang-iba po kasi ang pagdidisiplina ng mga magulang noon kumpara ngayon. Si Nini Ichon, sabi niya, maghihigpit lang ang security kapag may insidente na nangyayari. Yan nga sinasabi ko. Mamaya-maya kakalimutan na. Hindi dapat ganoon, partner. Magluluwag na naman. Partner, batiin ko lang Wow. Ito everyday daw nanonood at nakikinig sa atin. Ang mga nagtitinda at may pwesto dyan sa Baliwag, Bulacan Public Market, wet section. Everyday daw na nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Diyan tayo mamili, may discount tayo dyan. Salamat po. Maraming Orly salamat. De La Cruz, Rhea De La Cruz Santiago, Leo Santiago, at siyempre good morning din po kay Richie Pangilinan, Jessie Estrada at Jenny Lintag. Good morning. Good morning po sa inyo. Siyempre pa, huwag ka na magtampo na Net Magno. Binabati na kita ngayon. Hello. 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 At bati ko lang ng happy birthday. Sino yan? Ang isa sa magigiting na principal dyan sa Cavite si Sir Mark De La Cruz. Happy birthday, Sir Mark. Happy birthday. Paano eksakto alas 9? Sakto, Bye-bye time. Bye-bye. Bye. Thank you, partner. Thank you. Si Doggy Wawaw mo. Doggy Wawaw, let's go. Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!